Welcome back mga boss. Ngayon mga boss, meron man akong sasagutin na tanong mula kay Ma'am Jeanette. Kasi sa tanong niya mga boss, nag-comment siya doon sa video ko na kung saan sinasabi ko doon sa video ko na ang title ng aking video na ang tamang paraan ng pagtutubog ng yellow gold. So nag-comment siya doon mga boss na sinasabi niya yung relo, pwede daw bang ipatubog ang relo. Ngayon mga boss, ang ating sasagutin ngayon dito sa ating video na kung pwede bang ipatubog ang relo doon sa tubugan ng mga ginto. So sa tubugan kasi na yan mga boss, na kung saan doon siya nag-comment, ayun po yung sinasabi ko doon na yung tubugan po ng mga yellow gold na kung saan na ginagamit po na pang tubog ay yung gold po na tinunaw, ginawang liquid, pagtubugan ng mga alahas na ginto maski po sa silver. So kung sa relo kasi mga boss, kung itutubog natin doon ang relo doon sa tubugan ng mga ginto, depende po kasi yan mga boss sa klase ng inyong relo. Kung halimbawa ng inyong relo o yung stainless, kapag stainless mo kasi mga boss, hindi siya kayang matablan sa pantubog ng mga ginto. Pero kung ang mga relo nyo mga boss, kagaya ng mga meron kasi mga relo mga boss na hindi siya stainless, yung pong nakatubog lang din siya sa yelo, tapos halimbawa nag-fade na yung kulay niya, namumula na siya, maaari po yan maitubog doon sa pangtubog ng mga tubugan ng mga ginto mga boss. Magkukulay pa rin yung yelo niya doon sa tubugan ng mga ginto, yung liquid na kung saan gold siya na tinunaw. Pwede rin ipangtubog doon sa mga relo ninyo. Halimbawa nagpipid na nga yung bracelet ng relo ninyo, pwede doon ipatubog. Doon lang po doon sa mga relo na kagaya ng mga nabagit ko kanina, na mayroong relo na yung dating yellow na talaga siya, hindi siya stainless mga boss, yung dating yellow na siya, tapos nagpipid lang yung kulay niya, yung namumula, naalis po yung kulay ng pagkakayelo, yun po yun mga boss, ay pwede siyang itubog doon sa ganong pangtubog sa mga lahas. Pero hindi po yan ang ituturo ko sa inyo mga boss na talagang yun ang gagawin ninyo, kasi po maaring maitubog yan dun mga boss, pero sasabihin natin mga siguro mga wala pang isang linggo ay maalis na rin doon yung kulay na kumapit doon sa inyong relo, kasi nga hindi talaga siya akma yung pangtubog ng ginto doon sa inyong relo na nagpe-fade yung kulay. Kaya ang dapat talaga dyan mga boss, kung gusto nyo talaga na mas tumagal or mas kumapit talaga ang pagkakatubog ng gusto nyong kulay doon sa relo, halimbawa gusto nyo ng ang relo ninyo ay gusto nyo magmukhang ginto, magmukhang chrome o yung puti, magmukhang silver, magmukhang rose gold, o pwede yan itubog mga boss. Pero ang tawag po dyan sa tubugan na yan mga boss ay yung sa electroplating. Kasi dati mga boss, mayroong isang tumatanggap talaga, or yun talagang trabaho nila, yung gumagawa talaga sila ng mga electroplating. Hindi po sila tumatanggap ng mga ginto. Talaga ang tinatanggap lang nila mga boss yung mga fake na mga jewelry. Merong isang tindahan mga boss dati dyan sa may Cubao na kung saan talaga ang tinatanggap lang nila yung mga alas na hindi mga ginto. Tapos kain-kain nila pag mukhaing ginto yan mga boss, yun po yung tinatawag na electroplating. Pero sa mga alas lang po yan na hindi ginto, kagaya po ng mga bracelet, kagaya bracelet ng relo o kaya yung buong relo. Pero ang makina niyan mga boss ng relo ay tinatanggal yan mga boss, tapos yung buong relo na lang ang itutubog, liwan lang doon sa makina. Sa ganong proseso mga boss, kapag ini-electroplating ay mas tumatagal po ang kapit ng pagkakakulay doon sa inyong mga relo, maski po hindi sa relo maski po sa mga ibang alahas na mga fake, hindi sa mga ginto. Yun po ang tamang tawag o tamang proseso ng pagtutubog, ayon po ang tinatawag na electroplating. Sa mga ibang mga jewelry shop mga boss na nagtutubog, mayroong iba po kasi dyan na tumatanggap ng mga electroplating, pero hindi po sila doon sa kanila ginagawa, ipinapatubog din po nila doon sa isang store na kung saan mayroong trabaho lang noon ay nag-electroplating. Kamukha po nung sa amin dati na kapag hindi namin talaga kaya, pero yung iba naman na pinapatubog sa akin, kaya ko namang itubog. Pero yun nga lang, mas saglit lang siyang mag-fade o kumupas na agad yung kulay, kasi nga hindi talaga siya akwa yung pantubog ng ginto para doon sa mga fake na jewelry o para doon sa mga stainless na mga jewelry or ng relo. Kaya ang tamang
gawin talaga doon mga boss, doon sa mga fake na jewelry or sa mga relo ay yung electroplating. Lapit lang kayo mga boss sa ibang mga jewelry repair shop ay kung saan yung iba tumatanggap ng electroplating. So yan ang sagot ko sa inyo mga boss. Kung sa mga fake po na mga jewelry o sa mga relo na gusto nyong ipatubog, ang tawag po diyan mga boss ay ipapa-electroplating nyo. Lapit ka sa ibang mga jewelry repair shop na tutubog, yung iba kasi tumatanggap ng mga electroplating. So tama. So muli mga boss, ang tawag doon ay ipapa-electroplating nyo para mas tumagal ang kapit. So ilang mga boss, maraming salamat sa inyong panonood.